Diretsahang inamin ni JJ Redick na may malaking kulang pa sa chemistry ng Los Angeles Lakers matapos matalo kontra Golden State Warriors. Habang pinupuri niya ang connective brain tissue ng Warriors, sinabi ni Redick na ang Lakers ay wala pa roon. Pero sa kabila ng paglakabigo, lumalabas na may malinaw na direksyon ang koponan, lalo na matapos ang kanilang matinding film session na pinangunahan ni LeBron James. Matapos ang pagkatalo sa Golden State, naging viral ang pahayag ni Lakers head coach JJ Redick tungkol sa pagkakaiba ng Warriors at ng Lakers pagdating sa team connectivity. Ayon kay Redick, ang Warriors ay may connective brain tissue. Ibig sabihin, automatic na alam ng bawat isa kung saan pupunta ang bola, paano gagalaw ang kasamahan at kailan mag-react sa bawat sitwasyon. Ito raw ang bunga ng taong-taong kontinuidad ng Warriors core mula kina Steph Curry hanggang Draymond Green. Pero para kay Redick, aminado siyang wala pa doon ang Lakers. Sabi niya, "We just don't have that yet. We don't have that connectivity where we all kind of trust and know each other. We're going to get there." Sa madaling salita, nagsisimula pa lang ang Lakers sa proseso ng pagbuo ng tiwala, lalo na sa bagong kombinasyon ng mga manlalaro mula sa pagpasok ni Luka Doncic at DeAndre Ayton hanggang sa pag-adjust ng rotation ng bench unit. Isa sa mga napag-usapan din ay ang groin discomfort ni Luka Doncic matapos ang laban. Ayon kay Redick, he seems to be fine. "I don't think it's anything major." Nakilahok pa si Luka sa practice kinabukaksan matapos makatanggap ng treatment. Ibig sabihin, walang dapat ikababahala ang Lakers fans. Kasabay nito, ibinahagi ni Redick ang malaking papel ni LeBron James sa kanilang film session. Ayon sa kanya, Bron was really helpful. Sa loob ng meeting room, aktibong tinutulungan ni LeBron ang coaching staff sa pagtukoy kung saan nagkamali ang koponan, lalo na sa defensive lapses at third quarter execution. Sa panig naman ni Gabe Vincent, ipinakita niyang may kumpiyansa siya kahit ginagamit siya ng kalaban bilang target sa post-up plays. Anya, "If this is how you guys want to play, that's in our favor. Try to beat Gabe Vincent one-on-one in the post." Malinaw, handa si Vincent sa hamon at gusto niyang patunayan na kaya niyang tumayo laban sa mas malalaking opponent. Si Jared Vanderbilt naman ay nagbigay ng practical na suhestyon. Ang mga starters sa second half daw ay dapat lumabas ng locker room ng mas maaga para mag-init muli o gumamit ng heat packs upang mapanatili ang intensity. "The third quarter is just as important as the first quarter," wika niya. Bilang tugon sa madalas na problema ng Lakers, ang pagbabagal ng ritmo pagpasok ng ikatlong yugto. Makikita sa mga pahayag na ito ang pagiging honest ng Lakers sa kanilang sitwasyon. Hindi ito team na nagbubulag-bulagan. Alam nila ang mali at may malinaw na plano kung paano ito aayusin. Si JJ Redick ay nagtatayo ng kultura ng accountability, habang si LeBron James ay nananatiling coach on the floor. Kapag nagkaroon na ng tunay na connectivity ang grupong ito, lalo na sa pagitan ni Luka, Bron at Ayton, posibleng maging isa ito sa mga pinaka-dangerous team sa West sa kalagitnaan ng season. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.